Isang sugatang butanding o whale shark ang napadpad sa Manila Bay kanina. Nasa lugar na po mga tauhan ng BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para gamutin ang dambuhalang isda. Pero sa ngayon, hindi na raw ito makita. Live mula sa may Roas Boulevard, may report si Susan Enriquez. Susan? Jiggy, wala pang katiyakan kung nandito pa ba sa Manila Bay ang namataang butanding kanina nga pasado 1:00 ng hapon. Mag-aalas 6 kasi kanina nang huling mamataan ng mga tauhan ng Coast Guard itong sinasabing sugatang butanding at hanggang sa dumilim na, kumagat na ang dilim, ay wala na silang nakita pang bakas ng butanding hanggang sa mga oras na ito. Pasado 1:00 ng hapon nang mamataan ng bangkerong si Wilfredo Martinez ang isang malaking isda na lumalangoy malapit sa breakwater sa Manila Bay sa Rojas Boulevard. Noong una, inakala daw ng iba na pating ang nakitang lumutang. Pero nang makitang butanding, tinalon daw at sinakyan niya ito. Nilangoy ko, sinakyan ko sa likod. Ngayon siya mahina, gumaganong-ganon. Nung makita ko may sugat sa ganito. Saan? Sa ganito, dito. Paganon. Siguro ko mga 1 inches. O mga ganyan, mga 4 inches. Kaya agad daw niya itong ipinagbigay alam sa Coast Guard. Si PO1 Delfin Soriano ng Coast Guard ang nag-free dive nang makita ang butanding. Ito raw ang uri ng butanding na nakikita sa Sorsogon. May sugat din daw ito sa buntot. Sa may buntot lang, ma'am. Mga 3 inches or 4 inches, ma'am. Dumating sa Manila Bay ang mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dalawa raw ang posibleng dahilan kung bakit napadpad ang butanding. Una ay dahil sa pagkain. Meron kami nakitang congregation ng mga pwedeng pagkain nila. Either sinundan nila yon. Pangalawa ay dahil sa sugat nito. Napadpad sila dahil sa injury. Kagaya nung nireport ng mga fishermen kanina, may nakita silang sugat doon sa dorsal part ng butanding. At dahil migratory daw ang butanding, hindi raw nakapagtataka kung bakit napadpad ito sa Manila Bay. This is feeding time. Okay, so? Time for them to feed. So like yung butanding, pag panahon na ganito, dito talaga ang pumunta sa Pilipinas. Migratory kasi yung butanding. But this time, kasi marami tayong pagkain, maraming krill, maraming plankton. So by this time, dadating talaga sila rito. Pangamba ng marine biologist, baka mamatay ang butanding dahil sa matinding pollution sa Manila Bay. O di kaya ay masadsad ito sa gilid ng Manila Bay at masugatan sa mga bato. Actually, yung tubig dito, may nangyari tayo last year niyan, namatay yung butanding, nakuha natin. May mga nakuha tayong plastic sa stomach nila. So yun ang sanang mangyari ngayon. Since buhay pa naman siya, sana hindi siya mamatay dito or mapalabas natin siya ng maayos. Inantabayan na ng Coast Guard at mga tauhan ng BIFAR ang sinasabing butanding pero hanggang sa kumagat ang dilim ay hindi na ito nakita pa. Hindi ito ang unang beses na may napadpad na whale shark o butanding sa Manila Bay. Noong October 2009, natagpuan ng ilang mangingisda ang 20 talampakang butanding na ito. Nanghihina ang naturang isda pero makalipas ang 10 minuto, namatay ito. Base sa isinagawang pagsusuri sa butanding, posibleng nakakain daw ito ng plastic na naging dahilan ng pagkamatay nito. May mga balyena na ring naligaw pero patay na nang matagpuan sa Manila Bay gaya ng isang minke whale na ito noong 2008. May habang 30 feet at bigat na 2 tonelada ang naturang balyena. Taong 2006 naman nang makita pang naghihingalo ang isang sperm whale sa coastal area sakop ng Parañaque. Nalapatan pa ito ng lunas ng mga veterinaryo pero namatay rin. Jiggy, ayon dito sa marine biologist ng BIFAR, kung totoo na ang sugat lamang nitong napadpad na butanding ay 3 o hanggang 4 na pulgada sa buntot, malaki pa naman yung tsansa na mabuhay ito, no? Maaari pa nga doon itong maging dahilan ng pagkamatay ay kung mananatili ito dito sa Manila Bay. Kaya ang gagawin nila, bukas ng umaga bago pa sumikat ang araw, ay magtatagpo na rito ang mga tauhan ng BIFAR at ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard dahil kapag umaga, saka sila lumulutang para humanap ng kanilang makakain. At kung totoong may sugat ang butanding, ay pipilitin nila na ito ay magamot, masaksakan ng antibiotic at itataboy nila dito palabas ng Manila Bay dahil sabi nga kung mananatili ito ay baka mamatay ito dahil sa matinding pollution dito sa Manila Bay. Jiggy? Ibig sabihin, Susan, bukas pa sila ng umaga magsasagawa ng paghahanap dito sa butanding at paano ngayong gabi? Palilipasin lang nila?
Oo, kasi Jiggy, talagang miski kanina nga nung hapon, nung may araw pa, maliwanag pa, talagang mahirap makita din, maliban na lang kung lulutang siya talaga dahil alam mo naman kung gaano kalabo ang tubig dito sa Manila Bay. So kahit pa sisisirin nila yan, ay hindi rin naman nila agad malolocate kung nasaan. Yun na nga lang, maliban kung ito'y lulutang at malolocate kung nasaan siya. Pero kung hindi, ay hindi rin na talaga agad-agad matutukoy yan ng mga marine biologists, ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero dahil sa umaga, bago sumikat ang araw, yun yung mga yung pagkakataon na naghahanap ng makakain itong mga butanding kaya lumulutang yan. So aabangan nila yan at ikakasanan nila yung kanilang plano para ito ay magamot kung totoong may sugat ito sa kanyang buntot bago nila itaboy palabas ng Manila Bay, Jiggy. Yung pagbibigay nila ng antibiotics na plano, sapat na raw yun para maayos o magamot tong sugat. Well, kung ganun daw ang sugat, Jiggy, kung 3 to 4 inches, sapat na raw yun, yung gagawin nilang pagtuturok ng antibiotic, ano? Kasi hindi na, well, maliban na lamang kung totoo yung sinasabi ng mangingisda na may sugat doon sa dorsal o doon sa may batok na medyo malalim. Pero sabi ng Coast Guard, wala naman doon siya napansin na sugat sa batok. So, kung yun lang sa buntot at ma-injection na nila ng antibiotic, sapat na rin yun at makakasurvive na itong butanding, maitaboy lang, maialis lang siya dito sa Manila Bay, Jiggy. Maraming salamat, Susan Enriquez.